and welcome to our Sunday online worship. We'd like to welcome each and everyone na nag-participate po sa ating Sunday online worship. Hello po sa inyo. I hope that every one of you is safe, healthy, and sound. Welcome po kila Ate Lenny and together with all the people there sa inyong lugar, sa inyong tahanan. Welcome din po kila Christy. Hello, Christy. And of course, kay Pastor John and the family, welcome to the call. Also kay kila Kuya June Manaog and family. Also would like to welcome Hesed and the Carino family. Also would like to welcome si ba nandito? Of course si Mutia kasama po namin dito. And just a reminder before po tayo magpasimula, paki-ready lang po ng ating mga elements para po sa ating Lord's table, sa ating communion. And then this will be followed by our tithes and offerings. And then after that, we'll be hearing, of course, the Word of God na ibabahagi po sa atin ni Pastor John. And then after that, we'll be paying tribute kay Nanay Len. And of course, it's a time for us to share and reminisce and remember yung mga magagandang alaala natin together with our Nanay Len. So magsisimula na po tayo. And welcome to our online worship, Building Bridges Ministries. Of course, it's always good to be in the presence of the Lord. At magsisimula po tayo sa ating praise and worship. Let us lift our hearts in praise to the Lord. And of course, this is the time for us to shut down the world around us. Ano man yung ating mga alinlangan, ano man yung mga bumabagabag sa ating kaisipan, ito po yung panahon na tayo po ay tumuon sa presensya and of course ng kagalingan, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, at ang kapayapaan na nagbibigay sa atin ng kaligayahan sa ating buhay. So ihanda na po natin ang ating sarili as we worship the Lord. And let's start first by reading itong Word of God. Galing po ito sa Psalms 18:2. Sa Psalms 18:2. Sabay-sabay po nating basahin ang Psalms 18:2. Sabi po sa kanyang salita, "The Lord is my rock, my fortress, and the one who rescues me. My God, my rock and strength, in whom I trust and take refuge. My shield and the horn of my salvation, my high tower, my stronghold." Nakakatuwa pong isipin na ang ating Panginoon, ang ating sandigan, Siya po ang ating pinaghuhugutan ng pag-asa. Siya po ang pwede nating pagkatiwalaan, and in the midst ng ating mga problema, siya ang ating nagiging proteksyon, siya ang ating nagiging refuge. And nakakatuwa po that He is our stronghold. Marami pong mga bagay dito sa mundo ang hindi natin tiyak, hindi natin sigurado. But the good thing is, in the presence of God, there is always certainty. In the presence of God, hindi ka dapat mabahala, hindi ka dapat mag-alala. Because God is always there to deliver us, to rescue us. And He even says He has great plans for you, plans to prosper you, plans to give you hope and a future. So, maraming mga nangyayari sa ating buhay, but the Lord is our rock, He is our fortress, He is our high tower, and He is our stronghold. So let us prepare ourselves as we worship the Lord. So let us sing praises and worship songs. Lord, we thank you for the rest that you have given us, Lord God. Salamat, Panginoon, that you have said in your word that you have given us your peace, and that peace you leave it with us, O Lord. Thank you, Lord God, that in the midst of all the things that are happening around us, we can always find safety, comfort, protection, and peace and rest in you, O Lord God. Salamat, Panginoon, for your comfort. Salamat, Panginoon, for you are our refuge, our rock, our fortress. And thank you, Lord God, for all the good things that you have for us. We may not understand all the things that are happening, O Lord God, but we trust in you that all things will work together for good, and that you have planned for us, plans to prosper us, not to harm us, but to give us hope and a future. We praise you, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen
and amen. Alright? Tako po tayo sa ating Lord's Supper. Pakiready po ng ating tinapay at inumin. And of course, this is a great time, no, for us to focus ourselves in the presence of God by remembering His sacrifice, ang kanyang finished work that allowed us to receive all the good things that Jesus, God, has for us. So hindi lang po ito ritual, hindi lang po ito nakasanayan na natin tuwing linggo, but it's always being there in the presence of the Lord. Remembering that by His finished work, we have received all of the blessings, all of the good things that He has promised us. So ihanda na po natin ang ating tinapay. And sabi po sa Isaiah, no, He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. You know, Jesus paid all of the penalty of our sins, even our shame, even our suffering, all of those things that was supposed to be for us. He took it upon Himself so that we may be able to enjoy all the blessings, all of the promises that God has for us. And by partaking this bread, we are declaring and we are receiving all that Jesus did for us. So hawakan na po natin ang ating tinapay. And I pray and declare that the wholeness, healing, completeness be upon each and every one of us. Let us pray. Lord Jesus, thank you for your body, which was broken for me. I receive your healing, your wholeness, your completeness. By His stripes, I am healed, I am strong, I am healthy. In Jesus' name. The blood of Christ has been shed for the forgiveness of sins. Ito po ang nagtitibay na ang kanyang mga pangako sa ating buhay ay yes and amen. Dahil we are made the righteousness of God in Christ. Sabi nga po sa Romans 5:1-2, therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Because of our faith, Christ has brought us into this place of undeserved privilege where we now stand. And we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Because of what Jesus did, you are now right in God's sight. And we need to declare this and believe this with all our heart because He has delivered us. He has brought us into that place of undeserved privilege, or what we call the grace ground, no, where we stand right now. And we can confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. Let us pray. Lord Jesus, thank you for your blood that washed away all of my sins. I am forgiven, accepted, redeemed. I am the righteousness of God in Christ. In Jesus' name. Lord, we thank you for what you have done for us and what you are continuing to do in our life. Thank you, Lord, for the confidence that we can have in you, for the hope, and thank you, Lord, that we can always put our trust in you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. All right. Pakiready na po ng ating mga tithes and offerings. Okay, so we can worship the Lord through our giving. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7-8, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things,
at all times you may abound in every good work. Nakakatuwa pong isipin that even up until now, no, the Lord has always fulfilled yung kanyang promise of provision, no, sa ating buhay. Hindi siya nagkukulang, no, sa lahat ng ating mga pangangailangan. It's all because of the goodness of God at yung love niya sa ating buhay, no? So it is this time that we want to thank Him. This is our response in worshiping Him by all the things that He has blessed us with, just a portion of it, just so that we can give our thanksgiving and our praise and worship for all His goodness. So you may give your tithes and offerings in the following account sa atin pong GCash, no? That's 0977-844-4499. Right? So let's just pray for that. Lord, we praise you and we thank you, Lord God, for all the things that you have given us, Panginoon. We acknowledge that all things comes from you. At salamat, Panginoon, sa patuloy na provision mo, patuloy na pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, that you have given us the power to produce wealth. Salamat, Panginoon, that you have given us wisdom so that we may know all the things that you have planned for us. Thank you, Lord God. Thank you for your blessings. Thank you for your promises. Thank you for all your goodness sa aming buhay. We praise you and we thank you, Lord God. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. All right. So ngayon naman po, dadako po tayo sa salita ng Panginoon. And of course, this is the most important part. Sabi nga po, faith comes by hearing and hearing by the word of God. And at this time, i-acknowledge po natin ang magbibigay po ng ating mensahe, si Pastor John. Magandang hapon, Pastor John. Naka-mute pa si Pastor John. Teka, sandali ha. Yung isang account yung ginawa kong co-host. Okay? Hello, Pastor John. Hello. Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Malinaw naman po. Yes, Pastor, yes. Okay, sige. Teka, share ko lang yung ating screen. Sige. Magandang hapon po muli sa ating lahat at purihin po ang Panginoon, no, na sa pagbibigay niya sa atin ng panibagong araw at ang biyaya, kalakasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ngayon pong hapon na ito ay tayo po ay magbahagi ng kanyang salita. Bago lahat, tayo po ay manandali ang manalangin sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa araw nito, sa oras nito, Lord. Nakaloob mo sa amin. Kami po ay nagagalak, Panginoon, na muli kami ay sama-sama at nakakita, Panginoon, sa pamamaraan nito, aming online service. Salamat po dahil patuloy kayo nandiyan sa amin, patuloy na nagbibigay ng mga biyaya at kalakasan sa amin sa araw-araw. Kaya Lord, sa oras na ito ay ibinabalik namin ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Patuloy niyo kami kalooban ng karunungan at kaunawaan sa inyong salita. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so salamat po muli sa Panginoon, no, for giving us another time to give praise and give thanks to the Lord. Ngayong hapon na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo is yung patungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoon. No? Kay Jesus, magtitiwala. Sabi po sa kanyang teksto sa Juan 14:1-11, sabi po dito, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitira. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitira, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan,
ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyo na ang nakita. Sinabi sa kanya na Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama. At masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Felipe, ay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa amin. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pagbasa ng kanyang salita. Kung mapapansin niyo po, no, medyo iba po ang ating Tagalog po ang ginagamit natin ngayon sa ating mensahe. Sa ating pong teksto, bilang isang Kristiyano, meron po sa atin, dumarating po sa ating buhay, may mga bagay sa buhay natin na hindi natin lubos na nauunawaan o naiintindihan. Maraming tanong, ngunit parang hindi sapat ang mga sagot. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ano ba ang pagkukulang ko? Bakit ang tagal ng sagot sa mga panalangin ko? No? Maraming tanong. Ngunit minsan parang wala tayong sagot na naririnig. At kung minsan, kung bibigat pa sa sitwasyon, parang minsan bibigay na. At dito nasusubok ang pananampalataya natin sa Diyos. Kung nagtitiwala tayo sa mga sagot. Ganon din po ang nararanasan ng mga disciples ni Christ. 3 years na po nilang kasama si Jesus. Narinig ang kanyang mga turo, nakita ang kanyang mga himala, naranasan nila ang pagmamahal ni Jesus sa kanila. Pero sinabi ni Jesus sa kanila na ilang araw na lang bago siya mamatay. Sabi ni Jesus, aalis muna ako at hindi kayo pwedeng sumama sa pupuntahan ko ngayon. At tinanong ni Pedro, sabi doon, saan po hindi ka makakasunod ngayon? Ngunit susunod ka pagkatapos. Sumagot si Pedro, bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Mga ganito po ay hindi nila maisip, hindi nila lubos na maisip na paano na sila kung wala si Kristo. Naguguluhan, may takot, nababagabak. No? Kaya nga naman sabi ni Jesus sa verse 1, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. At inulit pa niya yan in verse 27, na kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Kasi po alam ni Jesus na sa mga susunod na araw ay ipagkakanulo siya ng isa sa mga alagad. Ipapako ng mga taong nakarinig sa kanya at nakakita ng kanyang mga himala. Itatakwil ng kanyang sariling bayan. Kaya kahit si Jesus ay nakaramdam din ng labis na pagkabagabag. In chapter 13, verse 21, sabi doon, pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Pakatandaan ninyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. Pero kung mapapansin po natin, na si Jesus pa mismo, na siya pa mismo ang nagbibigay kalakasan sa kanyang mga alagad. Kasi ayaw niyang mawalan sila ng pag-asa. Kapag nakita, lalo na kapag nakita nilang nakapako sa krus si Kristo, at hindi pa nila lubos na nauunawaan ng mga plano ng Diyos, panghihinaan sila ng loob. At magtatanong, ano itong nangyayari? Bakit nagkaganito? Ayaw ni Jesus na mangyari iyon. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila in chapter 16, verse 1,
Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Dahil yan po ang layunin ni Jesus, na tumibay ang kanilang pananampalataya sa Kanya at huwag bibitiw. Kaya nga sinabi niya sa verse 1, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Kasi nababagabag ang kanilang puso. At mababagabag pa iyan kapag nakita na nilang nakahandusay na ang katawan ni Kristo sa Diyos. Kaya sinabi ni Jesus na sa halip na pagharian sila ng kabalisahan at takot at pag-aalindangan, ang sinabi ni Jesus ay sumampalataya kayo sa akin. Pero ano pong ibig sabihin ni Kristo dito? Nang sinabi niyang sumampalataya kayo sa akin. Meron lang po akong mga bagay na tungkol na mababanggit, no, tungkol sa pananampalatayang ito na nais ni Kristo na lahat tayo ay meron. Unang-una, ang pananampalatayang ito ay may personal na paglalagak ng tiwala kay Kristo. Sinabi niya, maniwala kayo sa akin, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Ito po ay personal na desisyon. Hindi iba ang gagawa, hindi sinong taong gagawa para sa kanila. At ito po ay may kalakip na paglilipat ng tiwala mula sa sarili o sa ibang tao o sa relihiyon o sa ibang bagay tungo kay Kristo. Hindi sa sarili, kundi kay Kristo. Hindi sa napagsanayan na o sa abilidad na o sa talento o sa talino, kundi kay Kristo. Kaya nga naman ang sabi ng Panginoon sa atin, lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan po ng kapahingan. Ito ay pagbaling ng pagtitiwala natin kay Kristo sa anumang bagay, kundi kay Kristo. Pangalawa, ang pananampalatayang ito ay naniniwala sa mga katotohanan ng mga sinabi at ginawa ni Kristo. Sabi sa verse 11, maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa. May mga sinabi si Kristo tungkol sa kanyang sarili, na kung hindi natin paniniwalaan, ay hindi tunay ang ating pananampalataya. Dahil siya ang anak ng Diyos. Tunay na Diyos din. Bagamat iisa ang Diyos, ay meron 3 person. Siya ang isinugo ng Diyos, Ama, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Para po doon sa mga taong noong panahon ni Jesus, ay hirap silang paniwalaan ito. Hirap paniwalaan ng sinasabi ni Jesus na lalo pat naniniwala sila na iisa lang ang Diyos. At tapos sasabihin ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa in John 10:30. Pero ano ang sinabi ni Jesus? Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo ang mga ginawa kong himala. Kung hindi ito magpatunay na totoo ang sinasabi. Ang mga ito ay senyales na siya ay tunay na Diyos. Ang pananampalataya ay naniniwala sa sinabi at ginawa ni Kristo. Ano bang sinabi ni Kristo? Lumapit kayo sa akin at kayo bibigyan ko ng kapahingan. Ang ginawa ni Kristo ay nagpagaling, nagpakita ng himala, nagpakain ng 5,000, pinatigil ang bagyo, no? Binuhay mga patay. Ay yung mga bagay na yan ay senyales na siya ay tunay na Diyos. Paniwalaan natin ang kanyang sinabi at ang kanyang mga ginagawa. Pero syempre, hindi lamang ito nananatili sa isip lang, kundi ang pananampalatayang ito ay nagpapatuloy sa buong buhay Kristiyano.
Hindi lamang ito sa simula ng tawagin tayo ni Kristo. Hindi ito natatapos kapag nanalangin ka ng pagtanggap kay Kristo. Nagpapatuloy ito. Kapag sinabi niyang believe in me, ibig sabihin continue trusting in me. Don't stop. So, hindi ka titigil. Kaya nga, ang layunin ni Juan, sa pagsulat ng kanyang gospel, sabi niya sa chapter 20, verse 31, ang mga nakatala rito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. In John 3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang pananampalatayang ito ay nagpapatuloy ang tunay na pananampalataya, kagaya ng kanyang mga alagad. Bagamat nang mamatay si Jesus, si Kristo ay napawalay sila. No, nagaya ni Peter na ikinailang kilala niya si Kristo. Ngunit bumalik din sila. Hindi sila tuluyang lumayo. Sa katunayan, sila ay pinatay alang-alang sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Ito ang tunay na pananampalataya. Pero ang tanong, bakit kailangan tayo magpatuloy na sumampalataya o magtiwala kay Kristo? Tingnan po natin ang kasagutan niya kung ano ang itinuturo ni Kristo sa atin tungkol sa tunay na pananampalataya. Na pananampalatayang nagtatagumpay sa anumang sitwasyon sa buhay. Ang sabi niya sa verse 2, in chapter 14, verse 2 to 13, sa ating teksto, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako ron upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Ipinapakita rito na sa lahat na nagpapatuloy sa pagtitiwala kay Kristo, ay mayroong katiyakang walang hanggang nasa piling ng Diyos sa langit. At ang bahay po dito ay kumakatawan sa langit. At doon ay maraming silid na nagpapakita na hindi tayo mauubusan. Bawat isang nagtitiwala kay Kristo ay may paglalagyan po. Nakalaan na sa atin, nakahanda na. Isang napakalaking bahay, isang napakalaking pamilya na lahat nararanasan ang presensya ng Diyos. Sabi nga, the gold and countless treasures in heaven is no other than God himself. At ito po ang future na inihahanda sa atin ng Kristo. Sinabi ni Jesus na aalis siya at iiwanan ang mga alagad. Ito ay dahil kailangan siyang ipako sa krus at mamatay para sa atin. Ito ang ginawa niyang paghahanda sa lugar na nakalaan sa atin sa langit. Nabuhay siyang muli, umakyat sa langit, ngunit muli magbabalik para lahat tayong sumasampalataya sa Kanya ay isama roon. Tandaan po natin, walang hanggang kapiling mo ang Diyos sa langit. At hindi po tayo taga rito sa lupa. Hindi rin tayo magtatagal dito. May nakalaang buhay na walang hanggan para lamang sa mga sumasampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kay Jesus at tinatanggap siya bilang tagapagligtas, na dahil sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay ay tiyak ang lugar natin sa langit. We trust Christ and look forward to eternity with Him. Ikalawa, kaya tayo patuloy na magtitiwala kay Kristo ay dahil wala nang iba pang daan patungo sa Diyos sa langit maliban kay Jesus. Alam nila ito na sabi ni Jesus in verse 4, alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. At tinanong pa ni Thomas, sabi niya,
Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. No? Sinabi sa kanya ni Thomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Pero nilinaw dito ni Jesus, nilinaw niya na kung saan pupunta at paano pumunta. Ang sabi niya in verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan. Parang sinabi ni Jesus, napupunta ako sa Ama sa langit. Babalik ako doon. Pagbalik ko sa inyo, gusto ko rin kayong isama roon. Gusto ko maranasan ninyo ang nararanasan. Ngunit wala kayong ibang dapat pagkatiwalaan maliban sa akin. Walang ibang makapagbibigay ng tunay na buhay sa inyo. Walang ibang makapagsasabi sa inyo ng katotohanan tungkol sa Diyos. At walang ibang tulay patungo sa Ama maliban sa akin. Kaya ang tunay na pananampalataya ay paglalagak ng tiwala kay Kristo na nagsasabing wala ng ibang tagapagligtas at Panginoong dapat sundin maliban sa Kanya. Trusting Christ is trusting no one else aside from Him. Ikatlo, patuloy tayong magtitiwala kay Kristo dahil wala nang iba pang makapagbibigay ng lubos na kasiyahan sa atin maliban sa Kanya. Walang ibang karanasang papantay sa makilala natin ang tunay na Diyos. Kaya sabi niya in verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. So kung personal na kilala mo si Jesus, kilala mo na rin ang Diyos. Kung sa pamamagitan ng pananampalataya ay nakita mo si Jesus, nakita mo na rin ang Diyos. Ito ang tunay na buhay, ang makilala ang Diyos at si Kristo. In chapter 17, verse 3, sabi doon, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Kristo, Yesu Kristo, na iyong isinugo. Ito ang gustong o nais ni Jesus na ituro sa kanila, ituro sa atin. Dahil nakita nila si Jesus, ay nakita na rin nila ang Diyos. At wala na sila ipapangahanap. Kaya in verse 9 and 10, sabi dyan, sumagot si Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo ako kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa inyo. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin? Hindi ka ba niniwala ang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nasa akin ay siyang gumaganap ng kanyang gawain. Ganito po ang matutunan natin sa tunay na pagtitiwala kay Kristo. Ito ay ang pagtingin sa Kanya na Diyos mismo ang nakikita natin. At dahil nakita natin ang Diyos sa Kanya, wala na tayong iba pang hahanap. Minsan nga lang, sa puso natin, o sa isip natin, minsan may hinahanap pa tayo o hinihintay pa tayo para masabi natin fulfilled na tayo bago tayo mawala o bago tayo mawala. Pero itinuturo dito ni Kristo na kung siya ay nasa atin, na dahil nagtitiwala tayo sa Kanya, nasa atin na ang lahat ng bagay. Ganito ang klase ng pananampalataya. Marami pong tao ng panahon ni Jesus ang nagsabing sila ay mga taga-sunod. Sila ang mga followers niya. Pero dumating po yung panahon na nahirapan na silang pakinggan ang mga salita ni Kristo. Nagkagipitan na, kaya marami sa kanyang mga taga-sunod ay tumalikod at hindi na sumama sa kanya. In John 6:66, sabi doon, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Na para bang sinasabi nila na ayoko na. Hanggang dito na lang. Darating sa buhay natin na masusubok kung sino talaga ang sinasampalatayaan. Maaari may magsasabi sa inyo na umayaw ka na. Hindi mapagkakatiwalaan. Pero itong dalangin ko na maging sagot natin kagaya ni Peter. Sabi niya sa 68 to 69, Panginoon, kanino pa po kami pupunta?
Nasa inyo na ang mga salitang bibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Tuloy tayo magtiwala sa Kanya. Hindi bumibito ang naman ang mangyari. Dahil kasama natin ang Diyos, kailanman ay hindi tayo iiwanan at paligdan ng Panginoon. Kasi kung tayo ay na kay Kristo, sabi sa Kanya, sa ating pagwawakas, sabi sa Jeremiah 17:7-8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na napatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong naman ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. It's truly amazing, hamang-hamanghan na malaman natin that the Lord is protecting us during this time. Alam natin na siya ang ating sandigan at sandalan, maasahan at mapagkakatiwala. He has put a strong fortress of protection around our hearts and mind. And that is how He has made us unshakable. Tandaan natin mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng banal na Espiritu na siya magpupuno sa atin, sa ating puso, ng kanyang wagas na pag-ibig at pagmamahal. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless you all. Salamat po. Right, salamat Pastor John for that wonderful message. Nakakatuwa po no na ang pangako ng Panginoon sa ating buhay ay may katiyakan. At alam naman po natin na bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos, no, na yan po ay ipinangako sa atin ng ating Panginoon na dadating ang panahon dahil sa pagtanggap natin kay Jesucristo ay pupunta tayo doon no sa lugar na pinangako sa atin ng Panginoon. Imagine that, no? Yung sinasabi ng Panginoon na yung mansion, yung mga silid, ay nako, nakakatuwa po. It's something that we want to look forward to pero hindi pa sa ngayon, ano. But anyway, maraming salamat Pastor, and of course as mentioned to you earlier, ngayon naman po no, bago po natin pakinggan ang bawat isa sa atin ay nais din po naming magbigay ng pasasalamat at pagpupugay no sa ginawa po ng ating isa sa kasama natin sa church, and of course kapamilya po natin, at wala pong iba kundi kay Nanay Len. So diretso na po tayo no para at least makatapos po tayo ng mas maaga. Ngayon po ay meron lang kaming inihanda na medyo may kahabaan ng konti na video no, so paki-turn on yung inyong mga volume, yung inyong mga videos, at atin lang pong bigyan ng pagpupugay at pasasalamat through a video yung buhay ni Nanay Len. No? So let me just share this one. Okay. So of course, no, it's about the celebration. Base din dun sa sinabi ni Pastor John, ito rin ang malamang na gusto rin sabihin ni Nanay, no? Galing sa Job 19:25-27. But as for me, I know that my Redeemer lives, and He will stand upon the earth at last. And after my body has decayed, yet in my body I will see God. I will see Him for myself. Yes, I will see Him with my own eyes. I am overwhelmed at that thought. Imagine being face to face with God, our Father. How amazing is that? And I believe that Nanay Len is at that place right now. No, he has seen God with her own eyes. And that's really amazing. So
Anyway, panoorin lang po muna natin itong video, and then after that, we can share our Thanksgiving, our celebration sa buhay din po ni Nanay Len. Let's watch this video. Po naming family, we praise God for all the love that we have experienced and enjoyed through the life of Nanay. Sabi nga po sa salita ng ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 13, di po ba, love is patient, love is kind. Si Nanay po lahat yun eh. So, Marlene is patient, Marlene is kind, Marlene is not proud. Namimiss ko po kasi siya. Marlene is not easily angered. She keeps no records of wrongs. Always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Dito po August, naalala ko, tinanong niya ako, Patch, bakit ba ako nagkasakit? Tapos, nalungkot siya, sabi ko, syempre na, pagka gumaling ka na, mas mag-glorify si God sa healing mo. Ngayon po na binabalikan ko, na-realize ko na yung question was for me. Kasi, ang totoo, Nanay has already glorified God in her life with how she loved us, how she served, how she gave. At yung pong how she had peace. Kahit hindi naging madali yung buhay niya, marami po siyang marami po siyang naging challenges, lalo na nga po yung sa health. Pero yung relationship niya with God gave her peace no matter what. Yung love ni God overflows in her heart. Kaya she has more than enough that she can continue to give kahit pang anong situation ng buhay. So, yung pong story niya is for all of us, hindi lamang para sa kanya. Ang pinakamagandang message na ibinigay niya sa atin, to the finish line, lalo na po sa amin, talagang she has lavished us with her love. Talaga pong yung kanyang how she passed, napaka-peaceful. Inisip niya pa rin kami to the finish line. Yan po yung nanay ko. I'm so proud of her and I praise God for her life. Good afternoon po sa ating lahat. Nung nakita ko po si nanay na nung unti-unti nang parang dumadating na yung time niya ng pag-alis, nakita ko yung kung paano siya nahirapang huminga. Paghinga po talaga ang parang pinaka nagpahirap sa kanya. Hanggang sa tingin ko parang yung last breath niya na rin po. Hanggang sa iba na po, parang nanlamig na siya. Sabi ko, Lord, asan ang victory dito? Did we lose this battle? Bakit hindi ko nakita yung promises of healing kay nanay? We kept on declaring yung promises from the very end. Pero alam niyo po,
isa sa mga pangako na biglang, hindi ko siya iniisip, biglang bumalik sa alaala ko na naniniwala ako na Holy Spirit ang nagpapaalala sa akin kasi di ba He will bring to us yung mga dapat nating maalala sa circumstance na kailangan natin. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 55, O death, where is your sting? O grave, where is your victory? Tapos patuloy po dun sa verse, sabi niya, but thanks be to God, which gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So nag-comfort po ito sa akin kasi your labor is not in vain in the Lord. Yes, hindi ko nakita yung gusto kong makita. Pero alam ko sasagutin ako ni Lord pag nagkita na kami ulit ni nanay, pag nandun na. Kasi hindi naman talaga lahat natin masasagot ang tanong eh. We have to trust that the Bible, that the Word of God is true. So sabi nga nung praise song natin kanina, this is not how the story ends. Hindi naman talaga death ang end ng story. In fact, it is the beginning of something new with Jesus Christ. So right now, I am thankful and privileged for all the love that we have received through Nanay. I would say that her life was not really easy. Pero in spite of that, she is full of love. She has filled us with love, especially po kaming magkapatid, na yun po yung nag-secure sa amin. At eto ngayon, tingin ko kasi si nanay parang, okay na mga anak ko, sige, pwede na ako umalis. Pero ako po, kung pwede lang, syempre, gusto ko talaga siyang gumaling at tumayo. At yun nga po. Pero nagpapasalamat po ako sa relationship with the Lord. Kasi pinapatunayan niya na katulad po na sinabi niya, God, love never fails. God loves us. And this love, it's comforting. So, mahirap lang talaga, pero God loves us. So, thank you po sa mga na-deposit sa puso namin, sa puso natin, na ito yung nagpapatuloy sa ating mag-continue, mag-move forward. Thank you po. All right. Well, if there's one thing na gustong ipaabot siguro si nanay sa ngayon, it's about, you know, she is in peace with God. And that's a wonderful thing to note, that meron tayong assurance that when the time comes, we will be with Him, with Jesus, with God. And of course, masakit dito sa mga naiwanan sa lupa, but eventually, we'll be seeing each other again. And yan po yung maganda na pinangahawakan natin sa Panginoon. And I believe, eto pong, of course, tribute kay nanay, ang gusto niyo maalala natin is, of course, yung how God reflected how God was reflected in her life. Nandun yung kanyang service, nandun yung kanyang heart, nandun yung kanyang love, nandun yung kanyang patience. And it's just a wonderful thing na makita natin yon, being yung sinanay na nagkaroon siya ng kapayapaan at kagalakan sa Panginoon sa kanyang buhay. And yun lang muna masasabi namin. And Pastor, baka ikaw ang pwedeng mag-facilitate sa ating group kung ano man yung gusto nilang ipaabot. Pastor? Okay. Hello. Okay.
So sige po, salamat po sa kayo nila Kuya Rico, Ate Patch, and Sister Mucha. Salamat sa pagbahagi ninyo ng video ni Nanay. At syempre, nakakalungkot at nakakamiss na nawala ang isa sa mga mahal natin sa buhay. But we thank the Lord dahil ngayon ay kasama niya ng Panginoon at doon ay napupuri at maawit siya sa ating Panginoon. At doon ay hindi niya na nararanasan kung ano yung naranasan niya dito because siya ay glorified, no? Glorified body na kasama na ang ating Panginoon. So ngayon pong hapon na to, it's time for us then also to share kung ano man yung mga experience natin, nakasama natin si Mami Len, ano yung mga magandang bagay na pwede nating ma-share ngayon, no, ito po yung time natin na ma-share ito sa atin ngayong hapon na ito. Sige po. Unahin po natin yung aking mga kasama dito sa bahay. By the way, kasama ko po ang ilang youth natin. Dito po sila nagstay kahapon na kasama ko. So, sige, unahin muna natin sila. Sino to? Maika. Hello. Parang malayo lang tayo, no? Hello, Maika. Yeah. So, sige, Maika, Mark, and Joy. And kung ano yung gusto nyong i-share, yung experience niyo na kasama si Nanay. Okay. Hello. Naka-open na yung mic. Lapit ka pa konti. Okay na, Pastor. Hello? Okay na po. Siya. Sige. Naririnig po ba? May naririnig po ba kayo? Ikaw lang, Pastor. Okay. Sige. Sige, mamaya na lang muna, Micah, and then ayusin muna natin. Sige po, dito sunod natin sila Ate Lenny. Hello, Ate Lenny. Magandang hapon sa iyo. Baka meron kang gustong ibahagi na tungkol kay Nanay, kung ano man yung experience mo na kasama si Nanay. Sige, Ate Lenny, baka gusto niyo po mag-share. Sige po. Timing. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil nakilala ko si Nanay Len through the ministry. Dahil isa si Nanay Len sa nagbibigay din sa akin ng inspirasyon bilang isang nanay. Kasi minsan nagsishare ako sa kanya about sa family ko, about sa problema ko. Napaka ng kanyang sagot. Sabi niya, ang lahat ng yan, Ate Len, sabi niya sa akin, no, nadadaan niya sa dasal. Sobra ako nalulungkot kasi namimiss ko na siya. Dadating na nga siya sa church na nakikita ko siya na may bit-bit. Nasa lubong ko na siya. Sabi ko, Nanay Len, bawal magbuhat ng mabigat. Tatawa lang siya. At yung pag-aalaga niya sa akin, hindi ko talaga makakalimutan sa pamilya ko, sa church, na may gagawin nga siya doon sa church. Sabi ko, ako na lang po, Nanay Len. Pero hindi ko talaga nakakalimutan yung mga payo niya bilang isang nanay. Talagang napipil ko
ang isang anak na nawalan ng isang nanay, na gano'n ang pakiramdam ko. Kahit hindi ko si nanay dito na ina. Sobra ko siyang na-miss. Dahil iba ang turing sa akin. Huwag siyang maalaga. Kahit hindi ko naman siya kaano-ano. Salamat sa Panginoon dahil alam ko kasama na niya ang Panginoon. Basta, masasabi ko lang po, malaking inspirasyon si Nanay Lane sa ating ministry. Salamat po. Yun lang po. Nanay Lane, namiss ko po kayo. Salamat sa kabutihan mo, sa mga ginawa mo po para sa akin. Sa mga prayers mo, po, nagpipray ka para sa akin. Sabi nga niya, antay-antayin mo at Len, at yung sinabi mong prayer request na pag-pray na kita. So, after a week nga, sinabi ko sa kanya, answered prayer na ako. Diba? Sabi ko sa iyo magtiwala ka lang sa kanya. Salamat po sa mga ipinakita, sa mga campaign ni Nanay Lane sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Yan lang po. Okay. Salamat, Ate Lenny. Salamat po sa pag-share niyo. And sige, ito, Maika, ikaw naman. Anong gusto mo i-share? Hello po, good afternoon. Sa akin naman po, ito lang po kasi nakilala si nanay. Siyempre, mabigat din po sa akin, mabigat din po sa iyo kasi spoiled kami ni nanay kapag merienda tapos ng service, nahatira na kami ni nanay ng pagkain. Sa akin naman po, yung hindi ko po makakalimutan sa kanya, yung sinabi niya po sa akin na magpatuloy ka at makakaya mo yan. Kasi ako nga, nagawa ko to, ikaw pa kaya. So, yun po yung sa akin na hindi ko po siya makakalimutan at yung salita niya po is nakatatak na po sa puso't isip at gagawin ko po yun para sa kanya. Thank you po. Salamat, Maika, no? Kasi si nanay po ay, I think, naging head nurse, no? At si Maika po ay nurse at nagtitake ng nursing, no? So, salamat, Maika, sa pag-share mo. And sige, sunod-sunodin ko na lang po yun nandito sa ating sa video ay sa ating hello Maricel, sila Danny Lynn. Hello, magandang hapon sa inyo. Meron ba kayong gustong i-share sa atin sa oras ito? Sige po, yan. Sige, hello Danny Lynn. Kamusta kayo? Mabuti po. So, meron ka bang gustong i-share sa atin? Nakakalungkot po kasi nawalan tayo ng Nanay Len sa church. Si Nanay Len po kasi isa rin po sa naging nanay ko. Palagi niya po akong kinukumusta. Palagi niya pong binubulong yung pangungumusta sa akin. Hindi niya po nakakalimutan na tanungin kung kumusta kami ng pamilya ko. Sobra pong mapagmahal na tao si Nanay Len. Andun po, mararamdaman mo po sa kanya yung care kahit na hindi niya po kayo masyadong kakilala, pero alam niya po kung ano yung pinagdadaanan mo. Kahit hindi po kayo magsalita sa kanya,
alam niya po yung pinagdadaanan niyo sa buhay. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanya kasi naramdaman ko po sa kanya yung pagmamahal ng nanay. Mamimiss ko po si Nanay Len. Nakakamiss po siya. Nagpapasalamat po ako sa kanya dahil sa pagmamahal po at saka sa pag-care na binigay niya rin sa akin at isinare. Yun lang po. Salamat, Danilyn. Sige. Hello, Maricel. Kamusta? Hello po. Magandang hapon po sa lahat. Nung unang text mo, Pastor, na yung sa nangyari kay Nanay Len, sobrang nalungkot na kami ni Dan. Nakakalungkot. Pero sabi nga, kailangan tanggapin kasi may dahilan lahat ng bagay. Alam namin masaya na siya sa feeling ni Lord. Alam namin na na-comfort na siya. Wala nang pain. Sobrang thankful kami kasi naging nanay siya sa buong BBM family. Ramdam na ramdam namin yung pagkikare niya sa bawat isa sa atin. Alam mo, nung nakaraan lang yung bago, yung pinag-uusapan namin ni Dan na sana may church na. Pag-usapan din namin si Nanay Len. Sabi tapos, alam yung, kasi siya yung laging nandun sa may kapehan dahil laging siya yung nagtitimpla ng kape. Kaya parang, mahilig kami magkape. Alam, kaya naaalala namin yung mga ginawa ni Nanay Len at saka yung advice niya, hindi man kami laging nagkakausap. Pero, yung may makausap si Danilyn bilang nanay, sobrang happy na ako doon. At alam ko naging nanay siya sa ating lahat. Mamimiss ka namin, Nanay Len. Sayang, sa huli sandali, hindi ka namin nakita. Salamat sa pagmamahal, Nanay Len. Okay, sis. Thank you. Salamat sa pag-share mo. At sige po. Sige po, tayo ngayon ay sumunod. Sunod po natin ang Mendez family. Hello, Mendez family. Magandang hapon sa inyo. Gusto niyo rin po bang mag-share? Okay, narinig niyo po kami. Hello. Bukas. Hello, Sister Malu. Sige, kamusta po? Hello Sige po. po. Hello po. Sige po, Hindi sis. ko na po yan yung video kasi nagko-connecting po pagka may video. Yeah, sige, okay lang. Sa amin po, nung nalaman namin yun, kaming dalawa ni Justin talaga yung nasad talaga kasi sa buong na lagi namin nakakasama si Nanay Len. Yung care niya talaga lalo sa mga anak ko kay Jocelyn, yung lagi niyang niyayakap, pag nakikita niya si Jocelyn, kinikis niya sa ulo, pag may mga hello, Bas. Hello. May mga okasyon yung inuna niyang bigyan ng pagkain si Jocelyn pag yung hindi ko naasikasong abutan agad, nakikita ko abutan niya agad si Jocelyn ng pagkain. Hindi na kailangan makipagpilahan para pumila pa ako kasi siya na mismo nag-aabot kay Jocelyn. Si Uno na kahit sobrang kulit siya palaging humingi ng Milo, takbo ng takbo, hindi siya nagsasawa, hindi ko nakikita yung iritan niya sa mga bata.
na kahit paulit-ulit yung mga bata ang kukulit. Hello? 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 Kasi, hello po. Hello? Hello? Ay, sige, sis, tuloy mo lang. Talagang nagpapasalamat ako na nakilala ko si Nanay Len kasi isa siya sa mga taong nakita ko yung totoong care, lalo kay Jocelyn. Sobrang totoong pagmamahal na wala kang makikitang parang pag niyakap niya, parang totoong apo, totoong anak. Ayun talaga yung mamimiss namin talaga sobra. Babalik na tayo sa service. Sobrang nagpa-asikaso. Talaga yung nakakalimot mo ng gusto. Pag-ikot lang ako sa kanya sasabihin, kumusta na dami yung akin? Okay, hello. Siguro wala na si Sister Malu. Pero anyway, so salamat Sister Malu, no, sa pag-share mo, no. Tunay nga na talagang napakabuti ni Mami. Yun yung talagang kanyang ginagawa is laging tumulong, no, mag-serve, no, sa ating lahat. Kaya nakakatuwa na meron tayong naging nanay na ganun ang ginagawa sa atin. Salamat Sister Malu at medyo mahina man ang inyong connection, no? At salamat pa rin sa pagbahagi mo ng experience kay kasama si Nanay Len. Okay, so salamat po uli and naman tungo po tayo kanila Kuya Bong. Kuya Bong, hello Kuya Bong. Magandang hapon sa iyo, sa inyong diyan ni Ate Lala. Kamusta? Hello. Hello Kuya Ate Lala. Punta na si Chile. Yeah. Kamusta po? Okay naman. Introduction pa lang yun eh. Sige. Introduction pa lang ha. Sige. Kaya mo yan. Pero first, nung binalita nga ni Pat sa akin yung nangyari kay nanay. 6 o'clock in the morning ba yun? Hindi na ako nakatulog. Nasagot ko lang kay Patch, yun lang yung dahil ko parang mali pa kasi hindi ko alam kung ano yung sasagot kay Patch. Kasi malaki din yung naging impact ni nanay din sa amin. Naranasan namin na naging nurse siya yung nag-vaccine sa amin ni Steph. Naranasan namin na naging nanay siya. Tapos yung lagi ko lang, nung mawala siya, lagi ko lang naaalala kung paano niya ako lagi tawagin. Yung malambing na Lala. Kaya ako, pag nakikita ko siya, naalala ko yung niya, yung lagi ewan ko ba't yung pagtawag niya sa akin ng Lala, iba yung tunog sa akin. Kaya kaya naiyak agad ako pag naalala ko si Nanay Len. Yung pagtawag, lagi lang yun lang yung yung paano niya ako tawagin ng Lala. Iba yung tunog niya sa akin. Napakalambing. May tono ba? Iba yung yung niya ako tawagin ng Lala. Sa akin kasi, although yung mga bago kasi na nakakilala sa akin, Sheila talaga ang patawag ko. Yung mga lumang kaibigan lang ang nagpapatawag ako ng Lala. Pero yung kay Nanay Len, pag tinawag niya ako ng Lala, napakalambing pa sa akin. Kaya sa akin Tapos yung pagkakakilala ko pa kay Nanay Len, na napaka-strong na babae. Sabi ko nga although nakita ko din sa kanya yung buhay ng mother ko,
na napaka-strong wife, yung napagdaanan niya, tapos iniisip ko na paano niya nagawa yung lahat. Basta yun, alam ano yung based doon sa buhay ni Nanay Len. Na ewan ko, sabi ko, kung sa akin ba mangyayari yun, kung kakayanin ko ba yung ganun. Ganun siya ka-strong. Kaya kilala ko na napaka-strong niya talaga sa ganun. Kaya ang ano ko talaga na, talagang pag sinabing strong, ang strong niya talaga, iba yung strong niya being a wife. Yun. Basta naintindihan na nila Patch yung ibig sabihin ko doon. Pag naisip ko yung gano'n na a strong wife, nasabi ko hindi ko kayang gawin yun. Yun yung yun talaga yung ang talaga ako kay Nanay Len doon sa gano'n. Napaka niya talaga na yung paano siya mangamusta ng bawat tao, bawat isa sa atin sa church, paano siya magsilbi, as in talagang yung talagang siya bagay sa kanya yung pagiging nurse. As in talagang service, as in talagang yung love language niya as a service talaga. That's yun. Na kaya talagang lalam ko na lahat sa atin, malaki yung impact ni Nanay Len, lalong-lalo sa church. Kaya kaya konting talaga affected ang lahat sa pagkawala na. Pero alam ko naman na lahat tayo masaya dahil masaya na si Nanay Len kung nasaan siya kayo. Tapos, sorry Patch, hindi ko alam gusto kong kontakin ka, pero Patchen mo siya. Hindi ko alam, hindi ako marunong magbigay ng word of encouragement. Kaya, mas pinipili ko na lang na manahimik. Diba sabi niya, kung wala ka rin magandang sasabihin, mas maigi na lang na manahimik. Kaya yun inaano ko na hindi ako marunong magsalita ng mga word of encouragement. Kaya hindi ko alam paano i-comfort yung magkapatid. Kaya yun yung ko. Pag nagkita na tayo. Yun. Thank you sa buhay ni Nanay Len. Na-encourage mo naman kami. So, pag-alala. Tsaka, kinailangan din namin yung hindi rin kami agad makapagsalita. Yung nag-agree na kami dun sa mga sinasabi mo, at peace tayo, nasa heaven na si Nanay. Yun lang talagang namimiss natin, no? Yung minsan, sabi ko din kay Ate Alma, minsan, wala ka, may ginagawa ka, tapos bigla na lang yung maiiyak ka, yung ganun ba? So, na-encourage nyo kami lahat. So, nagpapasalamat kami doon. Don't worry. Parang mahirap lang magsalita ngayong time na to. Pero yung encouragement, yung support ninyo, yung love nyo, ramdam namin through this period lalo. Thank you very much. Salamat, Ate Lala. Kaya Bong, papasalamat din kami sa buhay ni Mucha, ni Patch, ni Rico for sharing the life of Nanay. Hindi dahil sa kanila, hindi rin namin makikilala si Nanay Len. And hindi namin mararanasan yung pagmamahal ni Nanay Len. No? Truly na yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin ay napamuhay ni Nanay Len. Na-share niya yun, no? Sa atin, sa bawat isa. At papasalamat kami sa Panginoon sapagkat ginamit niya si Nanay Len to show His love for us. No? And we are happy na nasa heaven na si Nanay Len and kasama na niya si Nanay Len doon. At siya ay healthy at siya ay nag-praise sa ating Panginoon. Kasama na siya doon. Alam po na itong ating
loneliness ay pansamantala lang, no? And yung happiness will last. No? Kaya praise God. Okay, praise God. At, salamat, Kuya Bong and Ate Lala sa pag-share ninyo sa magandang mensahe na binigay niyo. And sige po, meron daw pong gustong ihabol si Kambal at si CJ. Sige, Kambal, kung may gusto kong i-share. Hello po. Hello. CJ, pakita ka kita so. Yun. Papasalamat na po kami kay Nanay Len dahil siya lang po talagang nabigay sa amin ng sa mga musician kung gaano po kami kahalaga. Siya po nabigyan ng care, love. Sa amin. Nakikita ko po yung lagi sa lahat ng musician. Totally, siya po talagang bigay. Siya po nagbigay sa amin ng siya po. Musician po. Siya po lahat ng siya po talaga siya po nagbigay sa amin. Sino pa? Emotional lang. Okay lang. Sige, si CJ. Meron ka ba, CJ? Hello po, naririnig po ako. Sige lang. Siyempre, nagpapasalamat po ako kay Nanay Len sa sa amin at sa lahat po ng mga members ng church every Sunday. And di po namin makakalimutan yun yung sa ngiti na nakikita namin every Sunday. Na nakikita po namin kay Nanay Len. Kasi tuwan-tuwa siya na makita lahat ng mga youth members na kumatin po sa church every Sunday. And also din po sa pakikiliberd ng salita ng Diyos po. And then, di namin makakalimutan yung mga members na mga pinagsamahan namin kahit di kami nagpapansinan kasi hindi talaga nakapag-encourage ng tao. So, yeah, pero deep inside, siyempre, gusto namin na makita masaya palagi si Nanay Len. Also yung mga happiness talaga na kahit din siya kahit sa edad niya ngayon ay kahit sa kalagayan niya noon ay nakagagawa niya pa rin yung umili at maging masaya. So, yun lang, thankful po ako sa naging so yeah, yun lang po. Sige. Okay, salamat Kambal and CJ sa pagbahagi ninyo. Okay, kay Jun Manaog naman po tayo. Hello Kuya Jun, magandang hapon sa iyo. Hello. Hello Kuya, kamusta? Pasensya na, hindi ako makakapag-video. Naka-mobile data lang ako, naglalag kasi eh. Okay lang Kuya, sige po. Sa Licel. Okay lang Kuya, sige po. Si Licel hindi ko rin kasama kasi malas na rin siya. Kasama yung kapatid niya, bumili ng may binili niya pang doon sa father niya. Siya kasi nag-asikaso eh. Sige Kuya. Anyway, Nanay Len, so katulad nga nung sinabi ng iba, no? Yung laging mamimiss namin siguro yung motherly love, not only sa pinakita niya sa kanyang family, kundi sa buong church, tsaka sa mga tao na kapaligid sa kanya. At ngayon pa lang mamimiss na natin yung coffee, tsaka yung pandikoko ni Nanay Len. And we know that you are in peace with God.
Diyan, wala nang pain, wala nang worry, wala nang problem. And you can surely say na you finish the race. No? We believe you surely finish the race. You faithfully walk with God. You done your obligation to the church, your service to the church. Ganun din sa iyong family. No? Sabi nga ay makikita mo yung good parents. Ano? Kapag tinignan mo yung kanyang mga anak na very successful. And we know sa condition ng iyong pamilya, ng iyong mga anak, pinalaki mo talaga silang role model. Ano? Kaya ikaw ay isang role model sa lahat. Ano? Anyway, we will surely miss you, Nanay Len. We love you and we miss you. Thank you. Okay. Thank you, Kuya Jun. Salamat. Salamat. Ingat lagi at God bless sa inyong family. At kay Ate Lisel din, no? God bless po sa inyo. Thank you, Kuya Jun. And sige po, dito naman po tayo kanila Ate Alma and Kuya Simon. Magandang hapon po sa inyo. Ate Alma and Kuya Simon. Yan, na-miss po namin kayo. Hello po. Kamusta po? Hapon po. Kamusta po, Ate Alma? What I remember most kay Nanay Len is yung smile niya. Every time po na papasok sa church, ang bubulaga po sa inyo talaga yung smile ni Nanay at yung kanyang hug. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon na magkaroon kami ni Nanay na maging kahit papano nag-ano yung aming mundo. Nakasama ko siya sa ministry, naramdaman ko yung pagmamahal niya bilang nanay, yung pag-aaruga niya. Naging malaking inspirasyon po si Nanay at napakalaking encouragement din po sa akin. Pero alam ko na Nanay is a strong woman. At alam ko rin po na isa sa blessing na nakuha ni Nanay is yung mga anak po niya, sina Patch, sina Mutya, maging si Rico, at yung mga apo, sila din po yung nagiging source of joy. Napakalaking bagay po yun sa isang ina. At alam ni Nanay na she's so blessed to have a family na very supportive, very loving. Kaya natutuwa po ako at she lived a good life. Malulungkot tayo. Tanggap natin yun. Mamimiss natin siya. Totoo din yun. Pero wag din natin pagkait yung kaligayahan kay Nanay na makasama niya ng Panginoon na she's in a better place. Masaya na siya doon. Mas wala na siyang nararamdamang anumang karamdaman. At saka ang maganda po noon sa ating mga Kristiyano, hindi po tuldok yon, kundi kama lang. Magkikita pa rin naman po tayo. Makakasama pa rin po natin siya. By that time na makita po natin siya, sigurado, ang ganda-ganda ni Nanay tsaka batang-bata. Kaya mas excited po ako doon sa muling pagkikita namin ni Nanay. Doon po ako mas nilulook forward po yun. Kaya, Patch, Mutya, be joyful kasi masaya si Nanay. At peace na rin siya na alam niya okay na kayo. Alam niya na mahal kayo ng Diyos, na hindi niya kayo pababayaan. Alam niya na sa Diyos siya nagtiwala at yung Diyos na pinagkatiwalaan niya ay hindi ay tapat at laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya, yun po. Hello? Narinig ko ba ako? Apo, Kuya Simon, sige po. Sige po. Pasensya na, ngayon lang ako nagpakita kasi nagre-recover ako. Okay lang po yan, Kuya Simon. Sige po. Maganda ang boses, pero gusto ko lang ibahagi din na si Nanay Len ay malaking encouragement po sa akin.
whenever na mag-preach tayo, nandiyan siya, lagi nakikinig and she take notes. And sasabihin niya sa akin kung ano yung mga natutunan niya. And I really appreciate her kasi siya yung nanay na talagang ibang-iba sa ibang nanay siguro kung kumpara ko sa nanay ko. Si Nanay Len, titimpla ng kape. Nanay ko, di ako pinagtimpla kasi walang kape. Siguro, ewan ko. Anyway, nakaka-miss yun. And yung smile niya lagi na. So, nung nakita ko po na nag-take notes siya and nakita ko talagang nag-grade siya. Gusto ko lang basahin yung 2 Corinthians 4:16. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Ito yung nakita ko sa kanya. She was always renewing her spiritual being by taking notes. Nagpapasa siya ng Biblia niya. Pagka nag-message tayo, masyado siyang attentive. So, pero yung outward being ho natin, yung katawan ho natin, whether we like it or not, it will perish sooner or later. So we have to accept this. Na yung inner being natin is being renewed as we grow in Christ. Pero yung outer, yung physical body natin, whether we like it or not, it will perish. Maliban lang kung abutan na ho natin tayo ng rapture. Okay? Having said that, sabi ho ng Hebrews 10:12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. So, si Jesus, pagkatapos niya mabuhay na muli, pumunta ho siya doon sat down at the right hand of God. Meaning, lahat ho ng trabaho niya tapos na. Tayo na ho ang magtatrabaho, hindi na ho siya. Okay? From that time, ulitin ko ulit. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Meaning, tatapos na yung trabaho niya. From that time, waiting till his enemies are made his footstool. 13. From that time, mula nung umupo siya, Jesus is waiting till his enemies are made his footstool. So, ang Diyos, si Jesus, nag-aantay na lang siya doon sa right hand of the Father until all his enemies are waiting, till his enemies are made his footstool. So meaning, natapos na yung trabaho niya, and he is waiting for all his enemies to be made his footstool. Ibig sabihin, hindi na siya magtatrabaho, he's in the right hand of the Father. Ang kinumission niya ngayon ay yung church or ang mga Kristiyano para tapusin lahat ang enemies ng Diyos. Nakita niyo ba yan? Na nag-aantay siya and he will at tayong church or tayong mga Kristiyano ang magdadala lahat ng enemies ng Diyos para maging footstool ng Panginoon. And the last enemy na dadalhin natin doon is physical death. So, the last enemy for nanay is physical death at andun na ngayon sa footstool. And that is victory for her. And victory for us, lalo na yung mga taong nag-share kay nanay ng gospel, it's a victory because we are the ones who are mandated now or given the authority to take all the enemies of God and we will make it his footstool. Okay? So masaya ako ngayon dahil I know that the last enemy, which is physical death, is already doon sa footstool ng Panginoon natin as far as Nanay Len is concerned. Sooner or later, makikita-kita ho tayong lahat. Sana sabi nga ng Bible, when you see the fig tree blossoms, this generation will not come to pass. It might be our generation, then marapture na ho tayo. So yun lang ho ang gusto kong i-share sa atin, na the last enemy to be conquered is physical death. And that is victory for nanay. Maraming salamat.
salamat kay Simon and Ate Alma at na-miss din po namin kayo. At praise God at nakasama po namin kayo ngayong hapon. And totoo nga po, no, at nami-miss natin si Nanay, but tayo di dapat maging magalak dahil si Nanay ay napili ng ating Diyos at doon ay nagpupuri sa kanya. May pahabol lang daw po si Levi. Sige. Magandang hapon po. Ako naman po, gusto ko lang din magpasalamat at gusto kong alalahanin ang buhay ni Mami na yung pagdating mo ng church, alam mo yung isang taong busy sa pag-aasikaso ng sabi ko yung magsalit. Kasi si Mami, si Mami yung lagi kong katuwang pagka nag-aayos ng para sa Lord's Supper at saka dun sa mga food ng mga bata. Yun. Tsaka, isa pa din sa naalala ko kay Mami, yung every time na may matitira, especially pag yung mga palaman, mga ganyan, she always make sure na inaabot ka sa akin. Sabi ko, nakakatawa naman si Mami, parang yung matitira doon yun. Binibigyan niya ako ng Coco Jam ba yun? Yun. Tapos, si Mami po kasi talagang nakita ko yung pagmamahal niya, hindi lang sa family niya, which is talaga namang iba yung pagmamahal na binigay ni Mami as well as sa tayo, sa mga tao sa church. Grabe yung love at pag-aaruga na binigay ni Mami sa bawat isa. Kitang-kita ko yun kasi yung sacrifice na lang na mag-stay siya kina Ate Patch ng Monday hanggang Wednesday, tapos babalik siya kina Ate Mutia ng Thursday hanggang Saturday. Hindi ko alam kung tama yung schedule, kung paano hinahati ni Mami yung linggo niya para makasama yung mga anak niya. So, doon pa lang, kitang-kita mo na kung gaano kamahal ni Mami yung mga anak niya, yung buong family niya. And praise God for Nanay's life. Alam natin na yun nga po na kasama niya na ang Panginoon ngayon at masaya-masaya din po ang aming buong pamilya na nagkaroon kami ng chance na makasama siya at makilala. Ayun lang po. Maraming salamat. Salamat at purihin po ang Panginoon, no, sa buhay ni Mami. Nami-miss natin siya. Siyempre lalo na pagbalik na ng church natin, no, sa Southwoods, pagbalik ng ating worship, no. Siyempre maninibago dahil yung nakasanayan natin na nandoon lagi si Mami. But purihin ang Panginoon sa kanyang gawain. Miss natin kasi may miss din na si Peter at si Kate. May miss din nila si Mami kasi yung nga lagi binabanggit ni Nanay si Peter at kinakamusta lang. Anyway, so purihin po ang Panginoon sa time na ito. Tayo pa rin po ay patuloy na maging magalak, no, sa kay Nanay. Sabi nga, Nanay Len has been a lot of things during her life. Bilang isang nanay, bilang isang asawa, bilang isang kaibigan, a co-worker, a grandmother, lola, a church member. But the greatest of all relationships that Nanay Len has been involved with is that Nanay Len has been and forever will be a child of God. So, salamat po sa Panginoon at nakilala namin siya at naging bahagi din siya ng aming buhay. So, Kuya Rico, meron pa po ba kayong gustong sabihin or Pastor, gusto lang din namin magpasalamat talaga sa buong church, no, na talaga naman naging ibang ligaya din yung binigay ng church kay Nanay kasi syempre ito yung pinagkakabisihan niya. Actually, nilulook forward niya yung Sundays. yung Sundays, parang i-remind niya ako, naka-order na ba ng pandesal? Anong palaman? Tapos pag may fellowship, ano yung ihahanda natin? Kasya ba yan? Pagdagbawa, si CJ, nandiyan pa ba CJ? Bakit kaya absent si CJ? Kumusta kaya yung bata? Nagtatanong yung mga bata,
Hindi ko kilala, mas kilala ni nanay. Hindi ko na alam. Nanay, alam niya, parang bawa, bigyan natin si ganito ng ganito kasi itong kailangan niya, alam niya. Bawat isa parang tanda niya, tsaka yun nga, nilulook forward niya talaga. At nagpapasalamat kami kasi yun kay nanay eh. Joy niya yung makapiling kayong lahat, joy niya yung serve. At ayun nga, gusto niyang ipakita sa atin na yung pagiging rooted kay God will empower us regardless of our situation in life. Yung pagiging present ni God sa ating buhay, magbibigay sa atin ng kalakasan sa lahat ng circumstances. So, we praise God again for Nani's life. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. So, mula po sa pamilya namin, sa buong church, no, na naging pamilya na rin ni Nanay, no, sobrang natutuwa siya at nagagalak siya, no, na nakilala niya kayong lahat, nakasama niya, nakapiling niya kayong lahat. Nako, iba po ang ligaya ni Nanay, no, dun sa church din natin. And siguro i-close ko lang, no, dun sa naging impact ni Nanay dito sa ating lahat, no. Napaka-powerful ng impact ni Nanay dahil sa presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. And nakita natin kung gaano natin in-admire, kung gaano tayo, of course, natuwa dun sa pinaramdam sa atin ni Nanay. And I believe that now is the time for us to continue that, no? To pass it on to other people. Yung pinakita niya sa atin, yung presensya ng Panginoon sa kanyang buhay, yung love na binibigay niya sa ating lahat, pwede po nating ibigayan sa iba naman, no? Para, sabi nga po sa salita ng Panginoon, let your light shine before men so that they will see your good deeds and that will glorify our Father in heaven. So, and true enough, no? Yung sa pinakita ni Nanay, yung kanyang light, nag-shine talaga. Nakita natin yung kanyang good deeds with the presence of God. And it really glorified the Father in heaven. And that's our message to the church. And I believe that's the life message that Nanay wants to impart to us. Na with the presence of God, we can love one another, we can pass it on, and create a powerful impact, no, sa buhay ng mga tao. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for this time, for remembering, recognizing, and acknowledging si Nanay Len. She will surely be missed, no? Mamimiss talaga natin siya. But then again, sabi nga, tama na sinabi ni Kuya Simon, no? Let us be happy for her. She's now at peace with God, enjoying itong sinasabi na I am overwhelmed with that thought. Imaginin mo, you're coming face to face with God. And that's eventually the thing that we also want in our life. So maraming salamat ulit, and God bless you all. Okay. Salamat ulit din, Rico. And Sister Patch, Sister Mucha, God bless po sa inyo. And ngayon po ay in po natin ang ating worship online. Paalala lang din po, meron po tayong Wednesday prayer meeting every 5 p.m. And encourage you na kayo ay sana ay makasama namin muli, no, sa ating prayer meeting. Ngayon po, tayo po ngayon ay closing prayer. Let us pray to the Lord. And let's pray. Panginoon Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Lord, for giving us this time na kami ay makapanambahan, umawit ng papuri, makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat sa iyong mga biyaya na patuloy na pinagkakaloob niyo sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa patnubay, sa gabay, sa kalakasan, sa pag-iingat sa lahat ng oras, sa bawat pamilya, sa bawat inyong anak, Panginoon. Ay salamat dahil patuloy ka na dyan sa amin, siyang nag-iingat at nagpapadama ng iyong wagas sa pagmamahal sa amin sa araw-araw. Upang sa bawat kalungkutan at problema namin kinakaharap ay nararamdaman namin ang iyong pagmamahal sa amin. Magpapatuloy kami na maniwala at manampalataya sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po, Panginoon, and salamat po sa mga nagbigay ng
ng share ng kwento nila patungkol kay nanay. Salamat po, Panginoon, na binigay niyo sa amin si nanay, na amin nakasama siya for how many years din po, at naging magandang halimbawa po sa lahat, even sa aming mga kabataan, sa aming church. Nadama namin ang kanyang pagmamahal, pagmamalasakit, na pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan po ni nanay, naramdaman namin ito. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Salamat sa lahat. Salamat sa buhay ni nanay. Salamat. Ngayon kami ay, Panginoon, ay nagagalak. Dahil siya ngayon kasama mo. Nagpupuri at umaawit sa Panginoon. Kaya salamat, Lord, at siya ay nakasama sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for everything that you have done sa buhay namin. Kaya ngayon, Panginoon, ay ibinabalik namin ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. Sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal sa bawat isa. Kaya ngayon, Panginoon, salamat po sa worship namin ngayon. At sa time na ito, salamat din po sa bawat isa. Patuloy na pagpapala at pag-iingat niyo sa pamilya, Panginoon, sa bawat pamilya ng Building Bridges Ministry. Kayo po ang siya manguna sa kanilang buhay. Ibuhos niyo po, buksan niyo po ang pintuan ng inyong pagpapala at ibuhos niyo po sa bawat pamilya, bawat anak ninyo, Panginoon. Salamat po sa iyong pagmamahal. At pagpalain po tayo na lahat at tanggapin po ang biyayang ito. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time and now and forever. Amen and amen. God bless us all. God loves you, and marami pong salamat sa inyo. Marami pong salamat. Bye-bye. God bless. Thank you po. God bless po. Yeah, si Boa. Boa, mag-hi ka kayo. Boa. Boa, ano ba yan? Promise me, di ba? Papakita ka. Ate Alma nagpakita na. Kita. Where are you? Boa, where are you? This is my hair strand. I said, where? Ask from show my hair strand to you. Ayaw magpagupit. Come on, I want to see you. Boa! No, I lost come on! Just a few seconds, come on. You're too far. They're too far. Come on, Boa, please. Come on. I like your hair. On top of Boa, look in the camera. Boa. Hi, I am Boa. And I am I can't see your face. I want to see your face, Boa.
security sent by something. It matters to everybody. Sponsored by NordVPN. Get off me, you crazy. This video is sponsored by NordVPN. God. Make sure to use the link description. Come on, Daniel. I want to see Boa. Grown-up Boa. Come on. Daniel Kilau to get 25% off your first purchase. Again, that's NordVPN/Daniel Kilau to get 25% off and 3 months free. Okay. Hindi kita makita, Boa. Lumapit ka. I have Dali na. I Start it. yes. Daniel's on top of me. Come on, Boa. You promised me. Come on. Boa, you promise. Nandun sa kabila. Ilang camera? Sa kabila. Sa kabilang camera. Makikita mo siya. You? Use the description. Ang ganda ng hair mo, Boa. 3 months off. Eh, si Daniel, ano yan, no? Hi, Bo! Pagupit ka sa akin. Boa, gusto mo gupitan ka ni Tito Simon? No. I don't know what you're talking about. No, he knows how to cut. Hindi ba po yan nagpapagupit since mag-quarantine? Kaya ako natapos ng grade 1, marunong ako manggupit. Kasi nag-close yung barbershop na pinagpapagupitan niya, ayaw niya magpagupit sa iba. Talaga? Simon daw maggupit. Ito Simon na. Magupitan ka daw. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you. Thank you po. Thank you, Boa. Thank you. Bye-bye. Bye. Lala, nakausap mo si Moriel? Nakausap mo si Moriel? Okay. Yes, malaking tulong. Thank you po. Talaga? Thank you. Okay, bye-bye.